Eto pa nga yung araw na pinagtatanggal ng asawa ko itong mga lagayan ko ng condiments at saka yung mga iba pa naming patungan. Lilihain nga ulit to, tapos babarnisan namin ng panibago para nga gumanda ulit. Sa katagalan din kasi at madalas ko pa nga itong mapunasan, kaya naman may ibang part nga dito na medyo namumuti na. Panood ko nga ng ginagawa nila sa pagmimaintain ng mga ganitong kahoy na gamit. Nililiha nga ulit nila tapos binabarnisan ng panibago. At dahil biniyak ka ng asawa ko itong pinagpapakuan itong patungan namin, kaya ito nilagyan niya nga ng panibago. Dati kasi wala pa naman kaming barena, kaya naman nung kinabit niya to pako yung ginamit niya. Dahil sobrang hirap nga tanggalin, kaya naman biniat niya na nga lang sa gitna yung kahoy at eto pagkatapos nga ipinalitan niya ng panibago. Nalihan niya na nga rin yan at maya maya nga pinasok naman namin dito sa loob dahil bubutasan niya na nga itong pader. Screw at saka toksa nga yung gagamitin niya para nga daw pag inalis namin to hindi na nga mahirap tanggalin. Nag-aalalay nga lang din ako dito sa patungan dahil medyo may kabigatan nga para maipantay. Alas 5 na rin kasi ng mga oras na to para nga mamaya pagka nabarnisan to at natuyo kakabit na nga lang. Dito kasi sa amin pag umabot na ng alas 6 bawal na nga magpupukpok o di kaya magbabarena. Kaya habang pwede pa siyang magbarena binarinahan niya na nga ito para mamaya i-screw na nga lang. Maya naman nilabas na nga rin namin tong patungan at babarnisan ko na nga to isa-isa. Mga magtatanong naman kung ano nga bang color nitong varnish na ginamit namin, natural color lang po para nga lumabas yung ganda nitong kahoy. May 1 year na nga rin tong mga patungan na to, kaya naman babarnisan na namin ng panibago para nga lumabas ulit yung ganda. Inuna ko nga lang yung malaking patungan tapos sinunod ko naman tong mga lagayan ko ng condiments. Habang inaantay ko nga na matuyo para mai-second coat ito naman yung sinunod kong barnisan, itong mahaba naming patungan. Sinama ko na nga rin barnisan pati nga itong center table namin. At eto kinabukasan naman ginawa na ng asawa ko yung pinapagawa ko sa kanya na patungan ko ng mga sabon dun sa may ibabaw ng pinaglalagyan ko ng mga labahan. Aalisin ko na kasi yung mga lagayan ko ng sabon dun sa may ilalim ng lababo para nga mas malapit na sa washing. Kaya naman inabot nga kami ng ilang araw din dun sa may kusina kasi hindi lang pagtatanggal ng wallpaper, pagmamasilya at saka pagpipintura yung ginawa namin. Floating shelves nga itong pagagawa ko sa kanya, kaya eto binutasan niya na nga itong kahoy na binili niya tapos dyan niya nga ipapasok yung metal mamaya. Pagkatapos nga ikinabit naman namin isa-isa itong mga patungan dito sa may kusina. Hindi rin kasi naikabit itong mga patungan nung gabi, gawa nga nung basa pa yung barnis, kaya kinabukasan na namin ito pinagkakabit. Mas madali na nga lang itong ikabit dahil nga nakatornilyo na at meron na nga rin nakahandang butas. Hanggang ngayon nga ang dami pa nga rin nagtatanong kung saan ko nga daw ba nabili itong mga lagayan ko dito sa may kusina, pero lahat po yan ay gawa ng asawa ko. Ito nga mga kinakabit namin dito ay gawa po yan sa palo China. Tornilyo na nga rin pala yung ginamit ng asawa ko dito sa mga lagayan ko ng condiments kasi dati nakafix din yan sa pako. Mas okay din kasi talaga na nakatornilyo lang siya para pag-aalisin at may gagawin nga rito madali lang tanggalin. Eto nga mahaba ko dito na patungan, gawa rin niya ng asawa ko at made of pine wood naman to. Nung ginawa niya to, meron na nga kaming barena, kaya naman eto nakascrew na talaga. Safe na safe naman yan kasi napakarami niyang screw na nilagay dyan, kaya naman kahit mabigat ngayon nilalagay ko carry. Dyan ko nga nilalagay yung mga small appliances ko at pagkatapos niya nga maikabit dyan, dito naman yung binarena niya yung paglalagay ng mga sabon. At para nga hindi makalat itong pinagbarenahan niya, naglagay nga lang ako dyan ng plastic para nga maisalo yung mga dumi. O diba, ang ganda ng pagkakagawa ng floating shelves ng asawa ko dahil mas malinis nga itong tignan. Ang sarap talaga magkaroon ng asawa na marunong gumawa sa bahay, no? Kaya naman, proud talaga akong sabihin sa inyo na lahat nga ng patungan ko dito sa may kusina, siya lahat ang may gawa niyan. Mas maganda pa nga itong gawa niya kaysa sa nabibili sa online dahil nga mas matibay at mas mura pa kasi hindi na ako nagbabayad pa ng tao dahil siya na mismo yung gumagawa. Bukod doon, mas polido pa nga. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.